ano, si Kasuho. Si Kasuho. Dito ngayon sa EDSA. EDSA Shrine. Dito si Mami sa dito si Mama. Pinanggagalingan ng hugot na dapat talaga tayo si Kasuho. nakita natin ang tamang direksyon ng lipunan at ang gobyerno nito dahil nawawala na tayo eh. Dapat mawala na talagang mga kurap sa Pilipinas. Lubog na tayo sa baha. Kuya, may camera ka pa dyan sa leeg mo. Lala, lobat na. Lobat na. Ate, ikaw naman, anong sabi ng teacher mo? My bike runs better than the government. Kasi pinapagod na asawa kami. Couple sila. Salamat po sa Ito pa mama, sa likod ka. Salamat po. Thank you po. Thank you. Loko ah. Dito tayo mga kapatid sa ano no, sa mismo corner ng ano no, sa may EDSA Shrine no. Oo, sa nagiliran lang, tapat mismo ng monumento ng EDSA Shrine no. Medyo nasa gilid no, sa ano, ito sa overpass na to eh. Dito tayo ngayon mga kapatid. Ito na yung sitwasyon ngayon no? May ano sila oh, mga tarpaulin sila na ano, Marcos design. So sa ngayon na ano, oras na to, nagadaanan pa ng mga ano, sasakyan no? Dito na yung sa gilid yung mga kapulisan. Ito yung sitwasyon ngayon no? Dito nakita natin si ano, Jessica So no? Kasi Gardo Gersusa mga kapatid. Mamamaya i-plus natin. Mula si ano, kay Eric no. Tatawid tayo mga kapatid. Doon tayo kay Eric no. Excuse me. Mas maaaring makatawid. Sige po, pwede po. Dito mga kapatid si Ka Eric no. Malapit tayo mga kapatid.
kapatid, kay Eric, no? Ano masasabi mo sa darsa ng mga tao? Tuloy-tuloy na. We started 6 a.m. Mga 500 kanina. So ngayon po, libo na mga tao. Iba kanina nandyan na ang iba, nag-attend ng misa. So kanina ang peak natin dito mga mahigit 3,000. And we hope na alauna mamaya or mga hapon, people will be coming over sa EDSA. Dito kami sa harap ng EDSA Shrine lang, malapit sa isang mall na malaki, main intersection ng EDSA mismo. At ang panawagan namin dito ay sabay-sabay po kami na maninindigan upang palayasin at tanggalin na sa kapangyarihan si Marcos. Sinasabi po yung mga politiko na ituklarin natin parang nonsense, parang wala din kwenta. Kasi hindi ito And that is not true kasi dati walang may nagsasalita masyado. Ngayon, libo-libo. A lot of people before do not want to mention the name of Romualdez, of Saldico, and even ayaw to riksain si Marcos. But right now, people are coming in the open. And iba-iba man ang degree ng pagtutol, pero tuloy-tuloy po na lumalawak. At ngayon, natutumpok na ang punong kriminal na may pananagutan, walang iba, si Marcos at Romualdez, and the solution is leadership change in the government. Pero anong karakter ito? Bahagi nila kay Martin Romualdez despite ng itong mga protesto natin, baka hindi naman sila mag-present sa pwesto. Dahil walang hiya talaga sila. Ang taong walang hiya gaya ni Marcos at Romualdez, mabigat po ang pag-resign sapagkat kapito po at nakikinabang sa poder ang pundo ng bayan. Subalit pagpersahin siya ng mamamayan. Lalo na kung manindigan ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police to withdraw support from the Commander-in-Chief, the transition of leadership by the constitutional power of succession will be smooth and seamless. I think mangyayari yun. Pero ano pong aim natin? Baka ito po ba peaceful rally? Baka daw po magkasakitan? Yung iba na natakot na kasi baka matulad po sa Nepal? Hindi, malayo po tayo doon. Kapag disiplinado, determinado at mapayapa ang mga pagkilos na ito, wala naman po sa kasaysayan ng People Power 1 and People Power 2 na naging marahas sa mga Pilipino. At naninindigan bawat People Power 1 and People Power 2 kasama natin ang Armed Forces of the Philippines na naninindigan by the side and with the side of the people. Eric, last na, mensahe mo sa gobyerno at mensahe mo sa buong Pilipino. Ang gobyerno ni Marcos is irredeemable, beyond redemption. The only way for him and his government to survive is to resign. At para magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago sa liderato. Sa sambayan ng Pilipino, si Marcos po ay hopeless case. Sinungaling, walang isang salita, mandaraya, at niloloko ang taong bayan. When a government leader like that remains in office, the only solution is to remove from power by way of peaceful execution of people power. At gagawin niya ng mamamayan. Mangyayari yan. Daloy ng kasaysayan yan. Yan po ay naganap na at muling magaganap. Thank you, Eric. Salamat ha. Thank you po. Thank you. President po namin tapos ni Malaya. Sama si Efren na mabilis lang yung talagang kasi paano yung pamamayan natin dahil sa pagkakaroon ng bago. Kami po ay nagigisa, nananawagan na itigil na po yung korupsyon. Yung Muslim Alliance, matagal na po kami nananawagan, itigil na yung panggigipit sa mga taong inabi nila tulad ni Bibi Sara. Kami po talaga ay tinatayuan namin kung saan ang natin. Kaya siguro, alam nyo naman, nakaramihan sa buong Muslim para po sa kabutihan ng ating bansa. Kung panawagan namin, talagang nagkaisa kami, talagang tutulong kami, nagkikisa po kami, kahit anong mangyari, kalabanan natin ang mga kurakot na tao. Yes. Hindi lang po, mamaya, lipat kami sa Libasan Bonifacio at saka kung kinakailangan, supportahan natin ang mga mineral natin sa Kapaginaldo. 3 araw daw doon, walang tulugan, talagang panawagan nila na yung mga kurakot talaga kung paano panagutan nila yung mga ginawa nila kasalanan. Panawagan nila.
Kay BBM naman, alam naman niya yung may kasalanan. Pagkita niyo po sa ating bansa, mga kababayan niyo, na kung sino man may sala, walang pong pagtatagi. Kailangan yung batas ay batas. Yun po kay yung kay naman, kay Romualdez is Vegar. Alam naman natin na nag-resign siya. Pero maganda ang pag-resign niya, parang pinapagitan niya na hindi nila pagtatakpan yung kamalian. Sana po, yung nag-imbestiga sa House of Representatives, ituloy nyo na po yan. Kahit sinong masagasan, kahit sino pa siya, kapatid man, pinsan, o kapamilya ng ating presidente, ituloy po nyo yung imbestiga. Yun yung Muslim Alliance, no, mga kapatid, mga ka-Jordi. Balikan natin si kay Eric. Action ng gobyerno para harapin itong issue ng corruption. Yeah, because I believe, naniniwala kami, hindi nila kayang yung at to yun ang malalagunan kriminal, hindi man ko sa ginawa. May limited na sila, pinapilin ko, yan ay sugar mo. Ano sa mga lang? Oo. Eric, ngayon ay namin ang mga talagang tayo. Nasa gawang pagkilos sa kapatid na exercise drive, yung oras nito. Ano yung mangyayari mula ngayon hanggang mamayang hapon? We will stay on. Ang panawagan namin, occupy exercise. So kung dumagsa ang mga tao ngayon at dumami ang gustong dumama dito sa harap ng sa shrine, mga 1 o'clock or 2 o'clock and onwards, kami po ay nalalagay. We will be here for peaceful convergence of people. Marami pong dumating na mga lugaw. May mga tubig na rin, mga sinakay. Sumusok pa na. So we hope that people today, Sunday naman, will converge dito sa Extra People Power Shrine. 1 o'clock or 2 o'clock of the afternoon. And they will join our program. Dito sa Kalsada. Sino-sino kasama ng mga bagong sambayan natin? So, nakatuwang nyo ngayon dito. Nandito ay mga grupo ng Muslim and Christian Alliance of the Philippines. Muslim Weekend for Peace and Solidarity, Bangon sa Bayanan People's Coalition, at yung Marcos Alistian Movement. Kasama din namin kanina yung mga volunteer group sa mga riders, and then may mga urban folk group na nanggaling sa Bulacan at pati sa Caloocan. Yung parang namayan ng mga lunod sa baha, yung tawag nila sa sarili. So there are 200 of them kanina na umaga, and then sa paligid, we will join the rally nila until tonight. We hope na madagdagan padagdagan. Maraming Thank you, Bali.